Isipin mo, dumating ka sa ospital na wasak ang puso, pilit tinatanggap ang katotohanang namatay ang mahal mo sa isang aksidente. Pumasok ka sa morgue, pero may nangyari na hindi mo inakala. Ang bangkay ay nawala, hindi inilipat, hindi napalitan, kundi nawala na parang bula, walang bakas, walang record, walang paliwanag. Ngayon isipin mo na hindi lang ito nangyari sa isang pamilya, kundi sa 9 na pamilya ng sabay-sabay. At ang mas nakakapanindig balahibo pa, lahat ng tiis ng ospital ay namatay sa iisang segundo. Para bang may di nakikitang kamay na sadyang pinutol ang sistema. Dumating ang pulis, pero walang saksi, walang ebidensya, walang tunog, walang nakakita ng anuman. Ang tanong, paano nawala ang mga bangkay sa isang gusaling binabantayan 24 oras? Sino ang nagpatay ng Kiki at bakit ang morgue attendant ang pinakatahimik? Para bang may alam siya na hindi dapat malaman ng sinuman. Nang buksan ng pulis ang lumang archive, doon nagsimulang mabunyag ang tunay na bangungot dahil lumalabas na ang mga bangkay ay hindi nawala. Sila ay itinago. Ang umaga ng lagim sa ospital ng San Juan. Noong umagang iyon, ang ospital ng San Juan sa Maynila ay dapat na tahimik tulad ng dati. Katatapos lang magpalitan ng shift ng mga nurse. Sinimulan ng linisin ng mga janitor ang sahig at ang amoy ng disinfectant ay kumakalat sa mahabang pasilyo ng ospital. Ngunit ang katahimikan ay biglang nawasak ng sigaw ng isang babae mula sa morgue. Nasaan ang bangkay ng anak ko? Nasaan? Huwag ninyo akong lokohin, Ginoo. Kagabi ko pa ito kinilala, ngayon wala na. Ang sigaw ay umalingaw-ngaw, bumubuta sa hangin, dahilan para magkatinginan ang mga nurse at doktor na nanlalamig ang mukha. Bukas na bukas ang pinto ng morgue, at ilang pamilya pa ang pumasok na balisa. Hinahanap ang bangkay ng kanilang mga kamag-anak na biktima ng aksidente noong nakaraang araw. Ngunit ang silid ay walang laman. Bukas ang mga palamigan nito. Ang mga lalagyan ng bangkay na dapat sana ay naglalaman ng 9 na bangkay ng mga biktima ng aksidente ay walang laman na parang walang anumang naimbak doon. Ang temperatura ng palamigan ay normal pa rin. Walang senyales ng pagkasira. Walang pinto na nasira. Walang bakas ng pagkalagkad ng katawan na wala na lang bigla. Napakabilis, napaka-imposible. Ang mga pamilya ay umiiyak ng histerikal. Ang ilan ay binubugbog ang pinto. Ang iba ay pilit na nagtatanong sa mga kawani ng ospital na mukhang litong-lito. Nasaan ang anak ko? Namatay siya kahapon. Huwag ninyong sabihin na nawala ninyo ang bangkay niya. Ano ba ito? Paano nawawala ang bangkay? Bakit kayo tahimik? Sino ang may pananagutan? Ang morgue attendant, isang lalaking nagngangalang Dante, ay nakatayo sa sulok ng silid. Maputla ang mukha, umaagos ang malamig na pawis. Ngunit ang kanyang tingin ay kakaiba, balisa, ngunit hindi talaga nagulat. Para bang may alam siya. Ngunit, bago pa man matawagan ang pulis, isang pamilya ang biglang sumigaw habang nakaturo sa itaas. Bakit patay ang kisis? Bakit lahat ng ilaw ay pula? Doon lang nalaman ng mga kawani na lahat ng tiki sa morgue area, pasilyo, at likod na pinto ay namatay ng sabay-sabay. Eksakto sa pagitan ng -2 at -4 ng madaling araw, oras kung saan ang mga bangkay ay idineklara pang kumpleto at maayos na nakatago. Lumalaki ngayon ang tanong. Sino ang makakapagpatay ng buong sistema ng kikis ng ospital? Bakit ang nawawalang bangkay ay tanging mga biktima ng aksidente na walang tiyak na pagkakakilanlan? Ito ba ay pagnanakaw o may mas malaki pang nangyayari? Ang katahimikan ng ospital ay naging isang larangan ng emosyon. Ang mga pamilya ay humihingi ng paliwanag. Ang ospital ay giningiwi lang, inuulit ang parehong sagot. Hindi raw nila alam ang nangyari. Wala nga raw silang maipakitang recording. Lahat ng digital na ebidensya ay nawala. Ang tanging saksi ay ang walang lamang silid kung saan dapat sana ay naroroon ang 9 na bangkay. Nagsimulang lumaki ang hinala. May nagsabing sadyang itinago ng ospital ang mga bangkay upang itago ang malpractice. May nag-akusa na ibinenta ng mga internal na kawani ang mga bangkay. May naniniwala na ang mga bangkay ay ginamit para sa iligal na pagsasanay ng mga estudyante. May naghihinala pa ng organ trafficking. Ngunit lahat ng ito ay hinala lang na walang ebidensya. Ang tiyak ay patuloy na nakabitin ang tanong na walang sagot.
Paano nawawala ang isang bangkay nang walang kahit anong bakas? At kung hindi ito aksidente, gaano nakadalas nangyari ang ganito noon? Ang pagsisiyasat ni Chief Inspector Reyes. Dumating ang pulis isang oras pagkatapos. Sinalubong agad ng identification team, forensic team, at investigador ang morgue, hinahanap ang kahit pinakamaliit na bakas. Ngunit ang paunang resulta ay nakakagulat. Walang bakas ng paa ng ibang tao, walang fingerprint. Ang pinto ay hindi sinira, ang mga kamera ay namatay ng walang puwersahan. Para bang ang insidenteng ito ay isinagawa ng may propesyonal na kasanayan. Para bang alam ng may sala ang bawat sulok ng ospital. Para bang alam niya kung kailan magiging balisa ang mga kawani. Para bang alam niya kung paano patayin ang kihi nang hindi hinahawakan ang main panel. Si Chief Inspector Reyes ay naglakad-lakad sa pasilyo. Matatalim ang kanyang mata, balisa, pilit na inuunawa ang isang bagay na hindi niya maunawaan. Tiningnan niya ang hospital director, isang matabang lalaki na mukhang takot na takot. Sabi mo, namatay ang kihi dahil sa sistema. Anong AC? Bakit nangyari eksakto sa oras ng pagkawala ng mga bangkay? Ang AK staff ay lumunok, pilit na ipinapaliwanag, Ginoo, normal ang kuryente, normal ang server. Walang indikasyon ng hacking o pagkasira ng aparato. Ang KCV ay namatay na parang may nagpindot ng buton mula sa loob ng sistema. Ngunit imposibleng magawa iyon ng sinuman nang walang pinakamataas na admin access. Mas matalim na tiningnan ni Reyes ang AK staff. Ibig sabihin, may tao sa loob. Namutla ang AK staff. Hindi siya nangahas tumango, ngunit hindi rin niya itinatanggi. Mas malaki ngayon ang tanong. Sino ang may admin access sa kikis ng ospital? Ilan ang makakapasok sa control room ng sistema nang walang pahintulot? At ang mas nakakatakot, ito ba ang unang pagkakataon na pinatay ang kikis para itago ang mga bangkay? Kinolekta ni Reyes ang lahat ng kawani na nagtrabaho sa night shift. Ang mga maputlang mukha ay nakaupo ng magkakasunod na parang mga estudyanteng nagkamali. Ngunit isang tao ang mukhang pinakatahimik, si Dante, ang morgue attendant. Nakaupo siya na nakatiklop ang mga kamay, nakatingin ng diretso sa unahan ng walang bahid ng takot. Nang tanungin, sumagot siya ng walang emosyon, hindi ko alam, Ginoo. Nang dumating ako 3:30 ng madaling araw, wala na ang mga bangkay. Akala ko kinuha na ng pamilya. Agad na sumingit si Reyes. Paano kukunin ng pamilya ang siyam na bangkay ng sabay-sabay nang walang pahintulot at wala kang narinig? Umiling si Dante. Normal ang mga palamigan. Walang ingay, walang pinto na puwersahang binuksan, walang senyales ng sinumang pumasok. Napakalinis ng sagot, napakasiguro, napakapraktisado. Ngunit nang tanungin tungkol sa kihi, may sinabi si Dante na nagpatinginan ang lahat. Madalas po kasing namamatay ang kihi sa morgue, Ginoo. Normal na po iyon. Ilang beses ko na pong iniulat. Agad na sumingit ang AK staff. Hindi totoo iyan. Hindi kailanman namamatay ang kiki. Wala ring report ng pag-aayos. Biglang naging tensyonado ang silid. Nakatutok ang tingin ni Reyes kay Dante na ngayon ay nagsisimula ng maging balisa, kahit pilit niya itong tinatago. Bakit niya sinabi na madalas namamatay ang kikis? Sinusubukan ba niyang gumawa ng alibi o itinatago ang isang bagay na paulit-ulit na niyang ginawa? Nagtanong si Reyes ng mas matalas. Ibig sabihin, nagsisinungaling ka sa isa sa iyong mga sagot, Dante. Alin doon? Natahimik si Dante. Nagsimulang humirap ang kanyang paghinga, nanginginig ang kanyang mga kamay. May itinatago siya. Tiyak na mayroon. At ang pagtatago na iyon ay hindi maliit na bagay. Ang lihim na pagkakilanlan at ang sistema ng pagkakasala. Nang suriin ng pulis ang Kikis control room, may natuklasan silang isa pang kahina-hinalang impormasyon. Walang unauthorized access. Ngunit ipinapakita ng data log na may pumasok gamit ang access card ng doktor. Doktor sino? Bakit? Ngunit nang itugma sa schedule, ang doktor na ginamit ang card ay nag-opera ng 2 buong oras. At totoo, kinumpirma ng lahat ng nurse. Sino kung gayon ang gumamit ng card niya? Sino ang pumasok sa kiki room nang hindi nakikita ng kamera? Dahil ang kamera sa loob ng silid na iyon ay patay din.
Lumalala ang hinala, tumataas ang tensyon. Isa-isa, ang mga lumalabas na katotohanan ay lalo lang nagpapalaki sa misteryo, hindi sumasagot dito. At ang pinaka-nakakatakot na tanong ngayon ay nakabitin, kung ang siyam na bangkay ay nawawala ng ganoon kadali, ilan na ang nawala noon at hindi kailanman naiulat? Kung ang TVZ ay maaaring patayin ng walang bakas, sino ba talaga? At kung ang morgue attendant ay napakatahimik, siya ba ang may sala, saksi, o isang puppet ng mas malaking network? Hindi pa dumarating ang sagot. Ngunit sa pagpapatuloy ng investigasyon, may natuklasan ang pulis sa archive ng morgue. Isang bagay na magbubukas ng pinto sa pinakamadilim na katotohanan na nangyari sa ospital na iyon. Ang nagsisimulang bangungot. Noong umagang iyon, ang ospital ng San Juan ay napuno na ng 12 ng pulis. Isang dilaw na linya ang nakaharang sa harap ng morgue, at nagsimula nang dumating ang mga mamamahayag, bagaman wala pang opisyal na pahayag. Lahat ay abala, tensyonado, at para bang alam nilang hindi lang ito kaso ng nawawalang bangkay, ito ay isang bagay na mas malaki. Si Chief Inspector Reyes ay nakatayo sa harap ng pinto ng morgue, nakatingin sa walang laman na silid na may matalim na tingin na mahirap basahin. Hindi siya bagong pulis. Nakita na niya ang lahat ng uri ng krimen. Ngunit ang pagkawala ng siyam na bangkay ng walang kahit anong bakas ay tila napakalinis, napakaayos, napakaperpekto. Sino man ang gumawa nito, alam niyang gumawa ng tahimik, bulong niya. Kinuna ng identification team ang mga larawan, sinuri ang bawat sulok, sinuri maging ang bentilasyon at mga tubo ng tubig. Ngunit wala silang nakita. Walang bakas ng paa ng ibang tao, walang bakas ng pagtulak, walang buhok o balat ng mamamatay tao na naiwan. Para bang ang silid ay nilinis ng isang taong hindi lamang propesyonal, kundi alam din ang forensic elements ng mas mahusay kaysa sa ordinaryong pulis. Ang lalong nagpapahinala sa kaso ay ang katotohanang ang silid ay mayroon lamang 4 na labasan at lahat ng pinto ay walang senyales ng pagkasira. Walang kamera na nagre-record, walang alarm na tumunog. Paano posible? Kung ito ay pagnanakaw ng organ, bakit lahat ng bangkay ang kinuha ng sabay-sabay? Kung ito ay kapabayaan ng ospital, bakit pinatay ang kihi eksakto sa kritikal na oras? Kung ito ay gawa ng tao sa loob, sino ang sapat na desperado para gawin ang ganito? Ang mga tanong ay patuloy na lumalabas, habang ang mga pamilya ng biktima ay lalong nagiging hindi makontrol. Halos magsagutan sila sa mga security guard ng ospital, humihingi ng pagbabalik ng mga bangkay. Isang ina ang halos himatayin, paulit-ulit na sumisigaw, patay na ang anak ko. Pero bakit kinuha ninyo ang bangkay niya? Ano ang kasalanan niya? Samantala, si Dante, ang kahina-hinalang morgue attendant kanina, ay nanatiling nakaupo na maputla ang mukha. Sinagot niya ang lahat ng tanong ng pulis, ngunit ang kanyang sagot ay laging pareho. Hindi ko po alam, Ginoo. Wala po akong nakita. Ang sagot na iyon ay lalong nagpapahinala. Isang tanong ang lumabas sa isip ng lahat. Si Dante ba ay masyadong takot na magsalita o masyado nang malalim ang kanyang pagkakaloob? Sa oras ding iyon, nagpa siya ang pulis na halughugin ang Morgue Administration Office. Isa-isang binuksan ang mga nagtatambak na papeles. Lumang archive ang inilabas at mula sa nagkalat na tumpok ng mga dokumento, isang batang pulis na nagngangalang Basti ang may natuklasan na nagpatakbo sa kanya para tawagin si Reyes na nanginginig ang boses. Ginoo, tingnan ninyo ito, may report ng bangkay na walang pagkakakilanlan na pumasok noong nakaraang buwan, pero walang report ng paglabas, walang ebidensya ng paglilibing, walang sulat ng turnover. Matagal na tiningnan ni Reyes ang papel bago dahan-dahang sinabi. Ito, nawala rin. Tumango si Basti. At hindi isa lang, Ginoo. Marami. Naging mas malamig ang silid, mas nakakatakot. Naramdaman ng lahat ang parehong bagay. Hindi ito ang unang insidente. Paulit-ulit na nangyari ito. Ang tanong, bakit walang nakapansin noon? Sino ang nagtatago ng lahat ng ito sa lahat ng panahong ito? At gaano karaming bangkay pa ang nawala nang hindi kailanman hinanap ng kanilang mga pamilya? Ang madilim na network. Dahan-dahang sinara ni Reyes ang archive. Kung paulit-ulit nang nangyari ang kasong ito, ibig sabihin may network. At kung may network, may pinuno. At ang pinunong iyon ay tiyak na isang taong may kapangyarihan sa ospital na ito. Biglang naging tensyonado ang kapaligiran.
Lahat ng pulis na nakarinig ng pahayag na iyon ay nagkatinginan. Alam nilang kung ano ang ibig sabihin nito. Hindi na lang ito tungkol sa nawawalang siyam na bangkay. Ito ay tungkol sa isang sistematikong krimen na matagal nang nangyayari. At ang mas nakakatakot, ang mga salarin ay maaaring nagmamasid sa kanila ngayon. Matapos matuklasan ang kahina-hinalang impormasyon sa archive, noong nakaraang buwan, inutusan ni Reyes ang kanyang team na kunin ang lahat ng dokumento ng libing mula sa nakaraang 2 taon. 2 malaking mesa ang napuno ng tumpok ng mga papel. Lahat ng pulis ay abala sa pagtutugma ng mga pangalan, paghahanap ng pattern, pagbibilang ng bilang ng mga bangkay na naiulat na pumasok at lumabas, at ang resulta ay nakakagulat. Mula sa daan-daang bangkay na pumasok, may dose-dosenang hindi malinaw ang status. Walang tala na kinuha ng pamilya, walang ebidensya ng libing, walang formal na ulat tungkol sa nawawalang bangkay. Para bang naglaho lang sila. Bumuntong hininga si Reyes ng malalim. Hindi na ito nagkataon lang. Sino man ang gumawa nito? Nagtatrabaho siya na may napakalinis na data. Alam niya kung aling bangkay ang madaling mawala na hindi hinahanap ng pamilya. Alam niya ang tamang oras para kunin ang mga ito. Alam niya ang mga pamamaraan ng ospital. Alam niya ang mga butas sa administrasyon. Huminto siya sandali bago nagtanong sa sarili. At sino ang taong ito sa ospital na alam ang lahat? 2 kategorya lang. Morgue attendant. Senior doctor na may buong access. At sa 2 kategoryang iyon, kakaunti lang ang talagang makakapagkontrol sa sistema ng morgue, makaka-access sa tihi, at makakagawa ng peking ulat ng hindi nahalata. Nagsimulang maghinala si Reyes na higit sa isang salarin ang kasangkot. Hindi posibleng mag-isa lang si Dante. Isa lang siyang morgue attendant na may sapat lang na sweldo. Hindi siya ang tipo ng tao na marunong sa teknolohiya, lalo na ang makakapagpatay ng sistema ng TIH. Ngunit sino ang kasama niya? Pinuntahan ng pulis ang forensic doctor's room kung saan karaniwang isinasagawa ang identification ng bangkay. Malinis ang silid, masyadong malinis. Walang tumpok ng papel, walang nagtatambak na ulat. Malinis na parang bagong ayos lang kagabi. Agad na naghinala si Reyes. Bakit napakalinis ng silid na ito? Sino ang naglinis nito? Dahan-dahang sumagot ang nurse on duty, natatakot. Walang naglinis mula kagabi, Ginoo. Kung gayon, sino ang naglinis nito? May mga dokumento bang tinanggal? May mga ebidensya bang binura kagabi? Binuksan ni Reyes ang mga walang laman na drawer ng mesa. Masyado pang ang walang laman. Tiningnan niya ang dingding ng silid, pinansin ang isang malaking larawan na nakasabit. Larawan ng isang senior doctor na nagngangalang Ramon de la Cruz, pinuno ng forensic unit. Kilala ang lalaki bilang mabait, laging nakangiti, at laging handang tumulong sa mga pamilya ng biktima. Ngunit may isang kakaibang bagay. Bihira siyang lumitaw ngayong umaga. Samantalang sa ganitong kalaking kaso, ang pinuno ng forensic ay dapat na ang unang dumating. May napansin ang isang pulis. Ginoo, hindi po pumasok si Dr. Ramon ngayon. Sabi raw po, bigla siyang nagkasakit. Ngumuso si Reyes. Ang pinakamahalagang tao sa ospital ay biglang nagkasakit. Eksakto sa pagkawala ng 9 na bangkay, masyadong nagkataon. May itinatago siya. Lalong dumami ang tanong. Si Dr. Ramon ba ay kasangkot sa pagkawala ng mga bangkay? Siya ba ang namumuno sa isang organ trafficking network? Tinanggal ba niya ang lahat ng dokumento bago tumakas? O siya ba ay isang piyesa lamang ng isang mas malaking tao? Doon sumigaw si Basti mula sa archive room. Ginoo, may nakita po kaming listahan ng mga pangalan, pero ang mga pangalang ito ay hindi kailanman nasa database ng libing. Kinuha ni Reyes ang papel. Isang mahabang listahan na naglalaman ng mga code. 13 bata ng puso nakuha na. D04 ka ng kidney pending. Kaya 21 buong katawan kumpleto. Napatulala si Reyes. Hindi ito listahan ng libing. Ito ay listahan ng pagbebenta ng organ. Natahimik ang silid. Napatigil ang paghinga ng lahat ng pulis. Ngayon, malinaw na ang lahat. Hindi nagkataon ang pagpatay sa kiki. Hindi aksidente ang pagkawala ng mga bangkay. Hindi nag-iisa ang morgue attendant. At ang forensic doctor ay hindi ordinaryong doktor.
Mas maraming tanong ang nakabitin, gaano nakatagal nangyari ang organ trafficking na ito? Gaano karaming bangkay na ang naibenta? Sino ang mga bumibili ng mga organ na iyon? Totoo bang ibebenta rin ang siyam na bangkay? Kinuyumos ni Reyes ang papel. Kung totoo ito, ang salarin ay hindi lang doktor. Siya ang utak ng pinakamapanganib na illegal na network na kailanman ay hinarap natin. Tiningnan niya ang kanyang team at sinabi, wala pa tayong nakikita. Ito pa lang ang simula. Ang komprontasyon at ang katotohanan. Matapos matuklasan ang listahan ng organ na may code sa archive room, ang focus ng investigasyon ay muling bumalik sa unang taong pinakamalapit sa morgue, si Dante, ang night guard, na simula pa lang ay nagpakita na ng kahina-hinalang katahimikan. Tinawag siya ni Reyes sa isang espesyal na interrogation room. Ang maliit na silid ay napuno ng 2 kamera, isang bakal na mesa, at isang maliwanag na puting ilaw na nagpahirap sa sinumang itago ang kanyang ekspresyon. Umupo si Dante sa bakal na upuan, nakatiklop ang mga kamay. Para bang sanay na siya sa ganitong sitwasyon. Umupo si Reyes sa harap niya. Dante, sabi niya ng mahina. 9 na bangkay ang nawala mula sa morgue sa ilalim ng iyong pagbabantay. Namatay ang kihi habang ikaw ang nakaduty at may dose-dosenang iba pang bangkay na hindi malinaw ang data. Ipaliwanag. Hindi sumagot si Dante. Nakatingin lang siya sa mesa. Ipinagpatuloy ni Reyes, mas matalas ang tono. Bakit ka napakatahimik? Ang ibang tao ay nagpapanik na. Ang mga pamilya ay nagagalit. Ngunit parang hindi ka man lang nagulat. Bakit? Wala pa ring sagot. Lumapit si Reyes, direktang nakatingin sa mata ni Dante. Ilan na bang bangkay ang inilabas mo ng patago bago nabunyag ang kasong ito? Sa pagkakataong ito, kumurap si Dante. Senyales na nabibigo siya. Ngunit nanatili siyang tahimik. Pumasok si Basti na may dalang mga file ng night shift reports sa nakaraang 3 taon. Inilapag niya ito sa mesa ng malakas. Nagkalat ang mga papeles. Lahat ng iyan ay mga report na pirmado mo, sabi ni Basti. Maraming report ang hindi magkakaugnay, maraming oras ng duty ang hindi lohikal, at maraming bangkay na walang pagkakakilanlan na iniulat mong inasikaso na, ngunit walang ebidensya ng paglilibing. Kinagat ni Dante ang kanyang labi. Nagsimulang umagos ang malamig na pawis sa kanyang mukha. Kinuha ni Reyes ang isang pahina ng report, ipinakita ito. Ito, 5 buwan na ang nakakaraan, may 2 bangkay na biktima ng aksidente na walang pagkakakilanlan. Iniulat mo na inilibing na. Nasaan ang libingan? Binuksan ni Dante ang kanyang bibig ngunit walang salitang lumabas. Matamang tiningnan ni Reyes si Dante. Alam mo ba kung ano ang nangyari sa mga bangkay na iyon, Dante? Alam mo ba kung sino ang nagpatay ng kihis? Alam mo ba kung sino ang nagbukas ng palamigan sa hating gabi? Kailangan mo lang magsalita. Sa wakas, nagsalita si Dante ng mahina na parang bulong. Ako po ay sumusunod lang sa utos. Kumunot ang noo ni Reyes. Utos ng sino? Lumunok si Dante. Nahihirapan siyang huminga. Hindi ko po pwedeng sabihin. Mamamatay po ako kung sasabihin ko. Biglang natahimik ang silid. Ang pangungusap na iyon ay nagpabago sa lahat. Mamamatay po ako kung sasabihin ko. Ibig sabihin, ang salarin ay hindi ordinaryong tao. Ang salarin ay hindi isang maliit na kawani. Ang salarin ay isang taong mas kinatatakutan ni Dante kaysa sa pulis, mas kinatatakutan kaysa sa bilangguan, mas kinatatakutan kaysa sa parusang kamatayan. Lumapit si Reyes, ang kanyang boses ay may diin. Sino ang kinakatakutan mo? Ang head ng department? Ang management ng ospital? Ang doktor? Ipikit ni Dante ang kanyang mga mata, napigilan ang kanyang hininga. Bigla siyang nagsalita na nanginginig ang boses, Ginoo, hindi ninyo alam. Hindi ninyo talaga alam kung sino siya. Mas malalim na tiningnan ni Reyes si Dante. Sino? Sabihin mo. Binuksan ni Dante ang kanyang mga mata, bumagsak ang kanyang luha, maputla ang kanyang mukha. Bumulong siya ang taong inaakala ninyong pinakabanal, pinakamakapangyarihan, pinakarespetado sa ospital na ito. Agad na natulala si Reyes. Isang tao lang ang inilarawan ng ganoon. Si Dr. Ramon de la Cruz, ang doktor na kilala bilang mabait, pinupuri ng mga pasyente,
gusto ng management, pinagkakatiwalaan ng komunidad. Ngunit, isa lang ba itong maskara? Ang lalaking kinikilala bilang bayani ay siya ba talaga ang mastermind ng organ trafficking? Napakabigat ng tanong na iyon at hindi pa tapos si Dante. Na nanginginig ang boses, idinagdag niya, ako po ay inutusan na manahimik, inutusan na pumirma, inutusan na linisin ang mga report. Kung tumanggi ako, maaari akong mawala tulad ng mga bangkay na iyon. Biglang namuo ang dugo sa silid. Ang isang pangungusap na iyon ay nagpatayo ng balahibo sa lahat ng pulis. Maaari akong mawala tulad ng mga bangkay na iyon. Ibig sabihin, ang kasong ito ay mas malaki kaysa sa hinala, mas sistematiko, mas mapanganib. At kung ang salarin ay talaga ang kagalang-galang na doktor, kung gayon hindi lang ang ospital ang kasangkot, kundi marahil isang international network. Ang pinaka-nakakatakot na tanong ngayon ay lumalabas, kung si Dr. Ramon ay kayang magtago ng mga bangkay, kaya ba niyang magtago ng mga buhay na tao? Ang nakakubling katotohanan at ang pinuno ng kadiliman. Matapos bahagyang magsalita si Dante at umamin ng kalahati, nagpasya si Reyes na suriin ang bahay at personal na locker ni Dante. Gusto niyang tiyakin kung gaano kalalim ang pagkakaloob ng lalaki. Nagpunta ang forensic team at mga investigador sa maliit na upahan kung saan nakatira si Dante. Simple lang ang upahan, mamasa-masa at walang masyadong kasangkapan. Ngunit masyadong walang laman ang kanyang kwarto para sa isang taong nagtatrabaho sa ospital. Walang larawan ng pamilya, walang personal na gamit, walang mahalagang dokumento. Para bang nabuhay siya ng walang pagkakakilanlan. O sadyang ginawa iyon. Sinuri ni Basti ang maliit na kabinet sa sulok ng silid at may natuklasan siyang isang maliit na bakal na kahon na nakakandado. Binuksan nila ito gamit ang espesyal na kasangkapan. Ang laman nito, 2 access card ng silid na hindi kay Dante, cash na milyon-milyong piso sa plastic, isang maliit na papel na naglalaman ng mga code na katulad ng listahan ng organ, isang cellphone na walang ETH card, at ang pinaka-nakakahinala, isang VH suite na may mansa na bahagyang nalinis. Tiningnan ni Reyes ang lahat ng may nakataas na kilay. Hindi ito ang pamumuhay ng isang ordinaryong morgue attendant. Biglang may nakita si Basti sa ilalim ng kama. Isang puting sobre na medyo lukot. Sa loob nito ay isang sulat na sulat kamay. Kung magsasalita ka, alam mo ang kahihinatnan. Walang pirma, walang pangalan, walang pagkakakilanlan ng nagpadala. Ngunit ang estilo ng sulat ay maayos, napaka-konsistente, tulad ng sulat ng isang doktor. Napadabog na lang si Reyes. Ngayon sigurado ako na hindi si Dante ang pangunahing salarin. Siya ay isang tauhan lang. Samantala, muling ininterrogate si Dante. Matapos makita ang mga gamit mula sa kanyang kwarto, wala siyang pagpipilian kundi magsalita. Sa mahinang boses, binuksan niya ng kaunti pa ang katotohanan. Sa tuwing may bangkay na walang pagkakakilanlan, si Dr. Ramon ang nagpapasya kung ano ang mangyayari sa kanila. Lumapit si Reyes. Ano ang ibig mong sabihin? Tiningnan ni Dante ang kawalan na parang trauma. Ang mga bangkay na hindi hinanap ng pamilya ay itinuturing na mga bangkay na walang naghahanap. Walang naghahanap, walang nagdedemanda, walang nakakaalam kung kailan nawala. Ano ang ginagawa ng doktor sa mga bangkay na iyon? Tanong ni Reyes. Bumuntong hininga si Dante ng malalim, halos umiyak. Ang ilan ay ibinenta sa medical faculty. Ang ilan ay ibinenta ang kanilang mga organ sa black market. Ang iba ay ipinadala sa isang lugar na hindi ko alam. Napatulala si Reyes. At ang 9 na bangkay na nawala kagabi. Umiling si Dante. Bumagsak ang kanyang luha. Ipapada rin sila. Pero hindi ko alam kung saan. Tanong ni Reyes. Ang kanyang boses ay mahina ngunit matalas. Kailan mo huling nakita si Dr. Ramon? Natahimik si Dante ng matagal bago namatay ang kiki. Dumating siya sa morgue. Biglang namuo ang dugo sa silid. Tiningnan ni Reyes si Basti. Ibig sabihin, nasa ospital ang doktor nang nawala ang mga bangkay. Mabilis na tumango si Basti. At absent siya ngayon dahil may sakit. Tumayo si Reyes, ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. Hanapin siya ngayon. Mabilis na kumilos ang pulis patungo sa bahay ni Ramon. Ngunit nang dumating sila sa malaking modernong bahay, sinalubong si Reyes ng isang bagay na nagpatayo ng balahibo sa lahat.
Ang bahay ay walang laman, ang harap na pinto ay hindi nakakandado, maayos ang kasangkapan, walang senyales ng pagnanakaw. Ngunit sa mesa sa sala ay may isang tasa ng kape na mainit pa. Para bang naiwan lang ng 5 minuto bago dumating ang pulis. Matagal na tiningnan ni Reyes ang tasa bago sinabi, alam niyang darating tayo. Ang tanong ay umalinggaw sa isip ng lahat. Tumakas ba si Dr. Ramon o nagtatago siya? O ang mas masahol pa? Nagmamasid ba siya sa pulis mula sa isang lugar na hindi nila alam? At ang pinaka-nakakatakot na tanong, kung ang doktor ay kayang magtago ng mga bangkay, kaya ba niyang magtago ng kanyang sarili? Ang hiwaga ng bahay at ang lihim na paghahanda. Ang marangyang bahay ni Dr. Ramon, na walang laman ngunit mainit pa rin, ay nagpaunawa sa buong investigating team na hindi sila humaharap sa ordinaryong kriminal. Sila ay humaharap sa isang taong laging isang hakbang sa unahan. Ang mainit na tasa ng kape sa mesa ay patunay na nandoon lang ang doktor. Napakalapit, marahil ilang minuto lang bago dumating ang pulis, na parang narinig niya ang kanilang pagdating. Dahan-dahang naglakad si Reyes, pinansin ang bawat detalye ng interior ng bahay. Ang bahay ay masyadong maayos, masyadong malinis, masyadong handa. Walang larawan ng pamilya, walang sertipiko, walang laptop, walang cellphone, walang personal na dokumento. Ang bahay ay parang isang pansamantalang hintuan, hindi isang tirahan. Hindi ito bahay, ito ay pansamantalang headquarters, bulong ni Reyes. Tanong ni Basti, headquarters para saan, Ginoo? Dahan-dahang sumagot si Reyes. Para magtrabaho o para tumakas? Nang halughugin ng team ang ibang silid, may natuklasan silang isang bagay na nagpalamig sa buong silid kaysa sa anumang morgue. Isang maliit na silid sa likod ng nakatagong pinto. Naglalaman ng portable freezer, maliit na stainless table, isang kumpletong set ng surgical instruments, isang listahan ng organ na may parehong code tulad ng sa archive. Tiningnan ito ni Reyes na mahigpit ang panga. Ito ang transit warehouse ng organ. Ngunit ang pinaka-nakakatakot ay isang maliit na papel na tala sa ilalim ng mesa. Kung nababasa ninyo ito, ibig sabihin huli na kayo. Ang mga salitang iyon ay tumama sa damdamin ng bawat pulis na nagbasa nito. Sino ba talaga ang doktor na ito? Paano niya nalaman na aabot sa kanyang bahay ang investigasyon? Paano siya nawala ng napakadali? At ang pinakamalaking tanong, ano ang plano niya pagkatapos? Hindi nagtagal, tumawag ang isa sa mga miyembro ng team, Ginoo, may nakita kami sa banyo. Sa ilalim ng lababo ay may bakas ng hinugasan na kamay na kulay pula kayumanggi, mga labi ng dugo. Ngunit matapos suriin, hindi ito dugo ng tao, dugo ito ng hayop na tupa. Napao si Reyes. Gusto niya tayong lituhin o takpan ang bakas ng kanyang mga kamakailang operasyon. Ngunit may isa pang posibilidad na iminungkahi si Basti. Ginoo, paano kung ito ay isang mensahe? Mensahe na kaya niyang gumawa ng anumang ebidensya, anumang oras, gamit ang anumang bagay. Ang bahay ay isang palaisipan ng halo-halong tunay na bakas at peking bakas. Ngunit isang bagay ang malinaw, hindi tumakas si Dr. Ramon. Inihanda niya ang susunod na hakbang at ang pulis ay bagong nagsisimula pa lang. Mga lihim na paglalakbay at ang huling lokasyon. Matapos halughugin ang bahay ni Dr. Ramon, kumilos ang investigating team para hanapin ang travel history, bank activities, at komunikasyon ng doktor. Ngunit ang resulta ay nakakagulat. Walang transaksyon sa nakaraang 3 buwan, walang outgoing calls, walang incoming messages, walang pinakabagong medical records ng pasyente. Para bang matagal na niyang inihanda ang kanyang paglalaho. Tiningnan ni Reyes ang report habang dahan-dahang umiiling. Malinis ang taong ito, masyadong malinis. Para bang pinlano niya ang lahat ng ito ng maraming taon. Lumipat ang investigasyon sa mga kawani ng ospital na dating malapit kay Dr. Ramon. Isang surgical nurse ang nagbigay ng pahayag na lalong nagpalito sa lahat. Si Dr. Ramon ay parang dalawang magkaibang tao, Ginoo. Sa harap ng pasyente, siya ay mabait, mahilig magpatawa, mapagmahal, ngunit kapag nasa forensic room, blanko ang kanyang tingin. Kaya niyang magtrabaho ng maraming oras nang walang imik. Lumunok ang nurse at minsan ay bigla siyang lumilitaw sa likod ko ng walang ingay. Para bang matagal na siya sa silid na iyon. Ang pahayag na iyon ay nagpatayo ng balahibo kay Basti. Nagtanong si Reyes ng isang mahalagang tanong. May dinala na ba siyang pasyente o bangkay sa bahay?
Nanginginig ang nurse. Nakita ko siyang naglagay ng isang bagay sa kanyang sasakyan sa hating gabi. Hindi ko alam kung ano, pero pagkatapos noon ay may report na isang bangkay ang kinuha ng pamilya. Samantalang sinabi ng pamilya na hindi sila kailanman dumating. Iyan ay isa pang ebidensya na sanay ang doktor sa pagpeke ng data. Pagkatapos ay sinuri ng pulis ang lumang key footage ng ospital, ang footage na nandoon pa bago ang insidente ng siyam na bangkay na nawala. May natuklasan silang isang bagay na napakahinahinala. Sa footage 1 linggo na ang nakakaraan, nakita si Dr. Ramon na naglalakad na may dalang maliit na palamigan palabas ng morgue. Kasama niya si Dante na maputla ang mukha at takot na takot. Ngunit ang pinakanakakagulo sa recording, hindi pantay ang anino ng 2 tao. Malinaw na nakikita ang anino ni Dante. Hindi naman buo ang anino ni Dr. Ramon. Kumunot ang noo ni Basti. Bakit hindi perpekto ang anino niya? Dahan-dahang sumagot si Reyes. Imposibleng gumawa ng kakaibang anino ang ilaw ng ospital, maliban kung edited ang recording. Ibig sabihin, may buong access si Dr. Ramon sa sistema ng TIC. Kaya niyang pekehin ang recording. Kaya niyang putulin ang ilang bahagi. Kaya niyang tanggalin ang sinuman mula sa recording. Napakaraming manipulasyon ang nangyari hanggang sa magsimulang magtanong ang pulis kung kaya niyang tanggalin ang digital evidence ng madali. Paano natin malalaman ang tunay na nangyari sa ospital na ito sa lahat ng panahong ito? Hindi nagtagal, may nagulat mula sa EQ room ng ospital ng San Juan. May nakita po kaming ibang activity gamit ang account ni Dr. Ramon sa parehong oras nang nawala ang mga bangkay. Pero hindi po sa ospital ang lokasyon ng login. Pinatalim ni Reyes ang kanyang tingin. Kung gayon, saan? Sumagot ang EQ staff na nanginginig ang boses. Sa basement po ng lumang gusali ng ospital sa tabi. Ang gusaling sarado na ng 10 taon. Napatigil ang lahat. Kilala ang gusaling iyon. Hindi dahil sa mystical, kundi dahil maraming biktima ng aksidente noon ang nakaimbak doon. Bago pa naitayo ang bagong ospital. Agad na inutusan ni Reyes, punta tayo sa gusaling iyon ngayon. Nang pumasok ang team sa lumang madilim na gusali, nakakatakot ang kapaligiran. Makapal na alikabok ang bumabalot sa sahig, mabaho ang hangin, patay ang mga ilaw. Ngunit sa dulo ng pasilyo ay may maliit na ilaw. Ilaw mula sa computer screen. Nakabukas pa ang computer. Nakabukas ang login system. Ang user account, Dharma Kusuma Admin. Lumunok si Basti. Nagtatrabaho siya dito. Tahimik. Walang bakas kung saan nagpunta ang doktor. Walang ingay. Walang bakas ng mga yapak. Ngunit sa computer screen ay may isang folder na nagngangalang Transit 00 Siyam. Binuksan ito ni Reyes. Ang file na lumabas ay nagpatulala sa buong team, mga larawan ng 9 na bangkay ng mga biktima ng aksidente, mga larawan ng mga katawan na may mga marka ng organ, schedule ng pagpapadala, listahan ng mga bumibili ng organ at ang huling tala. Ipinadala ngayong gabi. Kumuha si Reyes ng mesa. Ito ay malaking operasyon, malaking network, hindi trabaho ng isang tao. At ang pinaka-nakakatakot na tanong ngayon ay lumalabas, kung ang 9 na bangkay ay nakatakdang ipadala ngayong gabi, ibig sabihin, ang mga bangkay ay nasa isang lugar pa rin sa Maynila. Isang tanong pa ang sumunod at kung hindi natin sila makita ngayong gabi, saan sila dadalhin at sino ang bumili ng mga organ na iyon? Kaka-open lang ang susi ng kaso at napakakaunti ng kanilang oras. Ang lihim na mensahe at ang huling paghahatid. Matapos matuklasan ang folder ng A-Transit 00 Siyam na naglalaman ng mga larawan ng 9 na bangkay at schedule ng pagpapadala ng organ, ang kapaligiran sa basement ng lumang gusali ay naging mas makapal kaysa sa maalikabok na hangin. Nakatayo si Reyes na natulala, nakatingin sa screen. Para bang hindi siya makapaniwala na may isang taong kayang idokumento ang katawan ng tao, tulad ng isang logistics package. Binasa ni Basti ang huling tala na nanginginig ang boses, ipinadala ngayong gabi. Bumuntong hininga si Reyes ng malalim at pagkatapos ay matatag na sinabi, wala tayong maraming oras. Ang mga bangkay na iyon ay hindi pa naipadala, ngunit malapit na. Nagsimulang magtambak ang mga tanong na parang ulap sa isip ng lahat, saan eksakto nakaimbak ang mga bangkay? Mayroon pa bang ibang transit location bukod sa basement na ito?
Ang network ba na ito ay may kasamang ibang ospital? Agad na sinuri ng team ang lahat ng silid sa gusaling iyon. Madilim na pasilyo, kalawangin na mga pinto ng bakal, at lumang silid na puno ng maalikabok na operating tables ang nagbigay ng impresyon na ang lugar na ito ay dating lokasyon ng medikal na aktibidad ilang dekada na ang nakakaraan. Ngunit walang senyales. Siyam na bangkay na iyon, lahat ng silid ay walang laman. Lahat ng morgue cabinet ay nabaklas na, walang amoy na nagpapahiwatig ng presensya ng bangkay. Para bang ang lugar na ito ay ginamit lamang para i-access ang sistema, hindi para mag-imbak ng mga bangkay. Nagsimulang maghinala si Basti. Ginoo, bakit nakabukas pa ang computer na ito? Sino ang nag-iwan nito? At bakit ang folder na ito lang ang bukas? Malalim na tiningnan ni Reyes ang screen. Nag-iwan siya ng pahiwatig o isang bitag. Sinabi ng isa pang pulis, kung nasa gusaling ito pa siya, mahahanap natin siya. Ngunit umiling si Reyes. Imposibleng nandoon pa siya. Masyadong matalino ang doktor na ito. Alam niyang kaya nating i-trace ang login na ito. Kaya lumalaki ang tanong. Kung hindi ang basement ang imbakan, nasaan sila? Bakit sadyang iniwan ng doktor ang file ng e-transit 00 Siyam? Mensahe ba ito na laging huli na tayo? Biglang may natuklasan si Basti sa ilalim ng computer table. Isang maliit na piraso ng papel na parang punit mula sa folder. Maikli ngunit nakakatakot ang nakasulat, hindi ninyo maililigtas ang mga handana. Bumuntong hininga si Reyes. Alam niya ang ibig sabihin. Ang handana ay nangangahulugang ang siyam na bangkay ay nasa proseso na ng pagpapadala at iyon ay nangangahulugang kaunti na lang ang kanilang oras. Agad na nagbigay ng utos si Reyes. Suriin ang lahat ng sasakyang lumabas sa ospital mula kagabi. Suriin ang mga lumang warehouse. Suriin ang mga pang-industriyang freezer. Hanapin ang lugar na kayang mag-imbak ng maraming bangkay ng sabay-sabay. Mabilis na kumilos ang pulis. Ngunit isang tanong ang nakabitin na nagbabanta. Kung ang lahat ng ito ay naplano ng maayos, posible bang nag-iisa lang ang doktor? Ang paghahanap at ang huling pagkilos. Mula sa pagsubaybay sa mga sasakyan ng ospital, may isang kahina-hinalang bagay na natuklasan ang pulis. Isang refrigerated box truck na lumabas mula sa logistics area ng ospital -3:31 ng madaling araw, 30 minuto lang bago biglang namatay ang Keith. Ang driver ay hindi opisyal na logistics staff. Peking numero ng GI niya at hindi malinaw ang destinasyon ng address. Agad na inutusan ni Reyes ang paghabol, ngunit nawala na ang box truck sa radar. Walang kithis ng lungsod ang nakakuha nito. Para bang nawawala ang sasakyan kasunod ng bakas ng mastermind nito, si Dr. Ramon. Tiningnan ni Basti ang mapa at sinabi, Ginoo, may isang lugar na hindi sakop ng kithis ng lungsod, ang lumang industrial area sa labas ng Maynila. Matagal nang inabandona ang lugar na iyon. Mabilis na tumango si Reyes. Doon tayo ngayon. Pagdating sa lumang industrial area, naging mas nakakatakot ang kapaligiran. Sirang daan, bitak-bitak na aspalto, walang laman na gusali ng pabrika na nakatayo na parang patay na halimaw na bakal. Patay ang mga ilaw sa kalsada, ang ihip ng hangin ay nagdadala ng tunog ng kumakalansing na metal. Ngunit, sa isa sa malaking bakal na warehouse, may kakaiba. Maliit na ilaw ang mahina na nakasindi. Bumulong si Basti, Ginoo, may tao rito kamakailan. Lumapit sila sa malaking pinto ng warehouse. Lumabas na hindi ito nakakandado. Nagbigay ng senya si Reyes. 5 pulis ang dahan-dahang pumasok. Nakaangat ang mga armas, pinipigilan ang paghinga. At sa loob ng warehouse, may nakita silang isang bagay na nagpalamig sa buong katawan. Sa gitna ng walang laman na silid ay may malaking pang-industriyang freezer na nakabukas pa, naglalabas ng puting malamig na singaw. Lumunok si Basti. Ang freezer na ito ay sapat ang laki para maglaman ng mga bangkay. Lumapit si Reyes. Ang temperatura ng freezer ay -22 degrees Celsius. Hinawakan niya ang hawakan ng pinto ng freezer. Lahat ng pulis ay naghanda. Mabilis na tumibok ang puso. Nang buksan ang pinto, suminag ang puting ilaw mula sa loob ng freezer. Tinakpan ng malamig na singaw ang paningin at dahan-dahan. Nagsimulang makita ang mga hugis ng katawan.
Sa loob ng freezer ay nakahiga ang 9 na bangkay ng mga biktima ng aksidente. Lahat sila ay buo pa, kumpleto pa, hindi pa nahawakan ng kutsilyo. Ngunit, may isang mas nakakatakot na bagay. Sa dibdib ng bawat bangkay ay may maliit na label na nakasulat, na test na, handa nang ipadala. Bumulong si Basti na naumid, sino ang sumulat nito at nasaan ang doktor ngayon? Ngunit bago pa sila makakilos ng mas malayo, sumigaw ang isa sa mga pulis, "Ginoo, may kamera sa sulok ng warehouse." Lumingon si Reyes. Isang maliit na kamera ang nakatago sa pagitan ng tumpok ng lumang bakal. Direkta ang kamera sa freezer at sa pulis nakakatuklas lang nito. Matamang tiningnan ito ni Basti. Siya ay nagmumonitor sa warehouse na ito. Lumapit si Reyes sa kamera at eksakto sa oras na gusto niya itong patayin, dahan-dahang gumalaw ang kamera. Para bang sadyang sinusundan ang kanyang mukha. Lumiko ng kaunti ang kamera at pagkatapos ay namatay. Tahimik, naging mas walang laman ang warehouse, ngunit mas buhay din. Para bang may nagtatago sa anino nito. Bumulong si Reyes. Alam niyang nandito tayo. Nakita niya tayo. Pagkatapos, isang malaking tanong ang bumayo sa buong silid na parang bagyo. Kung ang doktor ay nangahas na iwanan ang freezer at ang monitoring camera, ano ang ginagawa niya sa labas? Ang pangalawang tanong ay mas nakakagulo. At kung ang 9 na bangkay ay natagpo ang buo, mayroon pa bang ibang order na hindi natin alam? Napagtanto ng team na hindi nila nilulutas ang kaso. Binuksan lang nila ang pinto patungo sa mas malalim na impyerno. Ang lihim na lupa, mga kursiroda, at ang huling pag-amin. Matapos matuklasan ang 9 na buong bangkay sa freezer ng warehouse, alam ni Reyes na imposibleng mag-isa lang si Dr. Ramon. Ang warehouse ay hindi lamang isang transit location, kundi isang lokasyon din para ilihis ang atensyon. Ebidensya na gusto ng doktor na mag-focus ang pulis sa isang lugar. Samantalang may ginagawa siya sa ibang lugar. Ngunit ang pinakamalaking pahiwatig ay nagmula sa isang maliit na bagay na halos hindi napansin. Nang ilipat ng isa sa mga pulis ang freezer, may natuklasan siyang bakas ng maliit na gulong sa sahig na kasukat ng medical gurney o tool cart. Ang bakas ay patungo sa sulok ng warehouse at pagkatapos ay huminto sa isang malaking bakal na dingding na mukhang ordinaryong pader. Kumatok si Basti. Iba ang tunog. Hindi tunog ng solidong pader, kundi tunog ng walang laman na espasyo sa likod nito. Ginoo, sa tingin ko ito. Isang nakatagong pinto. Matapos ang ilang pagsubok, natuklasan nila ang isang maliit na pinggan na nakatago sa ilalim ng layer ng alikabok. Dahan-dahan itong hinila. Bumukas ang panel, nagbubunyag ng hagdan pababa sa ilalim ng lupa. Nakahinga lang si Reyes. Siyempre, may silong. Dahil hindi posibleng ganoon lang kasimple ang kasong ito. Ang hagdan ay matarik, madilim at puno ng amoy ng lumang bakal. Ang temperatura ay lalong lumalamig habang bumababa sila. Para bang pumapasok sa isang pasilyo na hindi kailanman nasinaga ng araw. Pagdating sa ilalim ng hagdan, natuklasan nila ang isang malaking silid na may mahinang ilaw. Ang silid ay iba sa ordinaryong silid medikal. Hindi ito operating room, hindi logistics warehouse, hindi imbakan. Ito ay isang silid ng paghahanda ng organ. May mahabang stainless table, bote ng formalin, surgical instruments, at maliit na palamigan na naglalaman ng mga lalagyan ng organ na may mga numero ng label. Ngunit iba ang label mula sa listahan ng e-transit 00 Siyam. Ang label sa silid sa ilalim ng lupa na ito ay nakasulat, order ng Japan, order ng Singapore, order ng Germany. Napatulala si Reyes. Hindi siya nagbebenta ng lokal na organ. Nagbebenta siya sa ibang bansa. Tinitigan ni Basti ang isa sa maliit na lalagyan na naglalaman ng tissue ng atay. Nakasulat sa label, account ZAC001, priority. Ramon de la Cruz. Halos mawala ng boses si Basti. Ginoo. Binibigyan pa niya ng sariling product code. Ngunit ang pinaka-nakakatakot ay hindi ang mga organ sa palamigan. Sa sulok ng silid ay may mga hilera ng wheelchair na may mga strap. Para bang ang lugar na iyon ay ginamit hindi lamang para sa mga bangkay, kundi para sa mga buhay na tao. Napakahinang bumulong si Basti. Diyos ko, ano ang ginagawa niya dito? Hindi sumagot si Reyes.
Alam niyang kung ang silid na ito ay ginamit para sa mga buhay na organ, kung gayon si Dr. Ramon ay lumampas na sa hangganan ng pagiging tao. Isang tanong ngayon ang umalinggaw sa buong silid. Kung ito ang organ preparation room, nasaan ang aktwal na lokasyon ng operasyon at nasaan si Dr. Ramon ngayon? Sa maliit na operating table, natuklasan nila ang huling tala, handa na ang bagong lokasyon. Ang susunod na pagpapadala ay sa loob ng 3 araw. Bagong lokasyon saan? Mas malaki ba? May buhay na biktima ba? Sino ang susunod na target? Lalong lumalalim ang misteryo. Ang pagbagsak ni Dante at ang bagong lokasyon. Samantala, habang sinisiyasat ng team ang silong, si Dante, ang morgue attendant, ay muling ini-interrogate sa ospital. Ngunit sa pagkakataong ito, matapos marinig na natuklasan ng pulis ang isang lihim na silid na puno ng organ, bumagsak ang kanyang kaisipan. Yumuko siya, maputla ang kanyang mukha, basag ang kanyang boses. Ginoo, hindi ko na po talaga kayang itago ito. Si Reyes, nakakatapos lang bumalik mula sa warehouse, ay matamang tiningnan si Dante. Sabihin mo ang lahat bago pa mahuli ang lahat. Umiyak si Dante. Ngunit sa unang pagkakataon, nagsalita siya ng hindi nagsisinungaling. Sinimulan niya mula sa simula, 3 taon na ang nakakaraan. Nilapitan po ako ni Dr. Ramon. Alam niya pong kailangan ko ng pera. Sabi niya po, kailangan lang niya ang tulong ko para asikasuhin ang mga bangkay na hindi hinanap ng pamilya. Sa simula, pumirma lang si Dante ng peking report na nagsasabing ang mga bangkay na walang pagkakakilanlan ay inilibing na ng ospital. Pero pagkatapos po, nadagdagan ang trabaho ko. Kailangan ko pong tumulong sa paglilipat ng mga bangkay sa lihim na silid. Hindi po ako pwedeng magtanong kung sino ang kukuha sa kanila o kung saan pupunta ang mga bangkay. Ngunit habang tumatagal, napagtanto ni Dante na hindi lang ito tungkol sa pag-aasikaso ng bangkay. Bawat bangkay na inilipat ay may pattern, biktima ng aksidente, hindi kilala ng pamilya, buo pa ang internal organs. Matigas na tanong ni Reyes. Ibig sabihin, alam mong ibinebenta ang mga organ na iyon? Dahan-dahang tumango si Dante. Hindi po ako sigurado, pero isang gabi nakita ko po mismo na may mga dayuhan na dumating. May suot po silang maskara, may dalang medical bag at may ibinaba po sila mula sa box truck. Itinaas ni Reyes ang kanyang kilay. Ano ang ibinaba nila? Ipikit ni Dante ang kanyang mga mata. Bumagsak ang kanyang luha. Portable freezer. Para sa organ. Mas malalim na tanong ni Reyes, ilan na bang transaksyon ang nakita mo? Sumagot si Dante na nanginginig ang boses. Hindi po ako sigurado, pero higit sa 20. Lahat ng pulis ay nagkatinginan. Ibig sabihin, ang network ay nag-operate na ng maraming taon at ang siyam na nawawalang bangkay ay simula pa lang. Pagkatapos ay sinabi ni Dante ang isang mas nakakatakot na bagay. Ginoo, si Dr. Ramon ay hindi lang kumukuha ng organ mula sa mga bangkay. Minsan po, sinasabi niya na may espesyal na order. Ang order po na iyon ay nangangailangan ng organ mula sa isang taong nabuhay pa. Hindi kayang tapusin ni Dante ang kanyang pangungusap. Matamang tiningnan ni Reyes si Dante. Buhay pa? Umiyak ng mas malakas si Dante. Opo, Ginoo. Pero hindi ko po kailanman nakita mismo. Pero sinabi po niya na mas mahal ang sariwang organ. Biglang naging parang huminto ang paghinga sa silid. Kung totoo iyon, kung gayon ang doktor na iyon ay hindi lang isang organ dealer. Siya ay isang kidnapper. Siya ay isang organ harvester ng buhay na tao. Siya ay isang internasyonal na kriminal na kayang tanggalin ang kanyang sarili at ang kanyang mga biktima ng walang tunog. Sinubukan ni Reyes na iugnay ang impormasyon. Lumipat na siya sa bagong lokasyon. Alam mo ba iyon? Tumango si Dante. Hindi ko po alam ang lugar. Pero nabanggit niya po na ang lugar ay hindi kalayuan sa border ng lungsod. Idinagdag ni Basti ang lugar ay handa ng gamitin. Ayon sa tala sa ilalim ng lupa. Bumuntong hininga si Reyes. Ano ang inihanda? Bagong warehouse, bagong iligal na klinika, o bagong biktima? Tiningnan ni Dante ang kawalan at pagkatapos ay sabi po niya, sa 3 araw ay may malaking delivery. Hindi ko po alam kung ano iyon. Ngunit sabi niya, naghihintay ang order sa ibang bansa.
Kinuyumos ni Reyes ang kanyang kamao. Kung may malaking delivery sa loob ng 72 oras, kung gayon si Dr. Ramon ay mabilis na nagtatrabaho. At kung siya ay mabilis na nagtatrabaho, sino ang target niya ngayon? Ang tanong na iyon ay nagtulak sa investigasyon sa pinakakritikal na yugto. Mahahanap ba ng pulis ang kanyang bagong lokasyon bago dumating ang 3 araw na iyon? Ilan ang mga biktima doon? At si Dr. Ramon ba ay nasa Maynila pa rin o nagpanggap na at malayo na ang narating? Ang malinaw ay binuksan lang ng katotohanan ang unang gate. Sa likod nito ay mayroon pang madilim na labirint na hindi pa nahahawakan. Ang huling operasyon, ang labanan laban sa kadiliman. 3 araw bago ang malaking delivery na binanggit ni Dante, nagtrabaho si Reyes at ang kanyang team ng walang tulog. Lahat ng unit ng pulisya sa Maynila ay idineploy. Isang malaking mapa ang nakalatag sa conference room na nagpapakita ng lahat ng posibleng lokasyon para sa bagong pugad ni Ramon, mga abandonadong warehouse, lumang pabrika, basement ng lumang hotel, walang lisensyang klinika, at mga bakanting bahay ng mga bangkaroteng developer. Ngunit wala pa ring ebidensya, wala pa ring pahiwatig. Patuloy na tumatakbo ang oras. Sinuri ni Basti ang data ng telekomunikasyon at may natuklasan na nagpatindig sa kanya. Ginoo, sa labas ng lungsod ay may isang orthopedic clinic na sarado na ng 8 buwan. Walang opisyal na aktibidad, pero ang kuryente nito ay aktibo pa rin hanggang ngayon. Kumunot ang noo ni Reyes. Aktibo ang kuryente. Sino ang nagbabayad? Binuksan ni Basti ang data. Ang bayarin ay binabayaran ng cash tuwing 3 buwan ng isang taong hindi nakarehistro. Tumayo si Reyes, nag-aalab ang kanyang mga mata. Doon tayo ngayon. Ang gusaling klinika ay nasa isang tahimik na lugar, napapalibutan ng matataas na puno at bitak-bitak na dingding. Walang karatula, walang pahiwatig na ito ay isang lugar ng paglilingkod sa kalusugan. Ngunit nang kumatok ang pinto, narinig ang tunog ng kumakalansing na metal mula sa loob. Hindi tunog ng daga, hindi tunog ng hangin, kundi tunog ng surgical instruments. Nagbigay ng senya si Reyes. 5 pulis ang pumalibot sa gilid ng gusali. Dahan-dahang sumilip si Basti sa likod na bintana. Agad niyang pinigilan ang hininga. Ginoo, may kung ano sa loob. Sumilip si Reyes sa maliit na siwang sa lumang kortina. Ang nakita niya ay nagpatigil sa pagtibok ng kanyang puso. Sa gitna ng klinika ay may 2 operating table na nakabukas pa ang ilaw. May malaking palamigan na katulad ng natuklasan sa warehouse. May mga nakakabit pa ring A-drips. Ngunit ang pinaka-nakakagulat sa silid na iyon ay may 3 kama ng pasyente. At sa 2 sa 3 kama na iyon ay may katawan ng tao. 2 tao ang mahina pa ring humihinga. Ang kanilang mga bibig ay nakasara ng oxygen mask na katali ang kanilang mga kamay. Ang kanilang mga katawan ay puno ng pasa. Ang ilang bahagi ay nakalbo at nilagyan ng surgical marks. Bumulong si Basti, Ginoo, hindi po iyan bangkay, buhay po iyan. Ipikit ni Reyes ang kanyang mga mata, pilit na pinipigilan ang galit. Siya ginawa niya talaga ito. Kinidnap niya talaga ang mga buhay na tao. Nayanig ang ulo ng lahat ng tanong. Ilan pa ang buhay na biktima? Ilan na ang kinuha ang kanilang organ? At si Dr. Ramon ba ay nasa loob pa rin ng gusaling ito? Bumuntong hininga si Reyes ng malalim. Sumugod. Sumugod ang pulis na may buong pormasyon. Brag. Nasira ang pinto. Maliwanag na umilaw ang mga ilaw ng silid. Ngunit ang operating room ay walang laman. 2 buhay na biktima ang nandoon. Kompleto ang medical equipment. Ang bagong linis na organ ay nandoon. Ngunit wala si Ramon. Para bang naglaho lang siya. Paano siya nawala sa loob ng 30 segundo? Nasaan siya? Lumingon si Basti at may nakita na nagpalaki ng kanyang mga mata. Isang maliit na pinto sa ilalim ng operating table na parang pinto ng pangalawang silong. Sumigaw si Reyes, habulin. Ngayon. Hinila ng pulis ang pinto. Ngunit ang nakita lang ay isang maliit na madilim na pasilyo at malamig na hangin na humihinga mula sa loob, nagdadala ng kakaibang amoy ng kemikal. Kinuyumos ni Reyes ang kanyang ngipin. Bumababa tayo. At bago sila bumaba, may nakita si Basti sa sahig malapit sa maliit na pinto. Isang maliit na piraso ng papel na nakasulat,
Habang abala kayo sa pagliligtas sa 3 taong ito, may 12 iba pa ang naghihintay sa bagong lugar. Napatulala si Reyes. Bagong lugar. 12 biktima. Ibig sabihin, hindi ito ang katapusan, simula pa lang ito. Ang tunay na mastermind at ang pangwakas na misyon. Matapos mailigtas ang 2 buhay na biktima at mailipat sa ibang ospital, muling sinuri ni Reyes ang buong orthopedic clinic. Bawat silid ay detalyadong sinuri, hinahanap ang anumang gamit na maaaring naiwan ni Dr. Ramon, anumang maliit na ebidensya na maaaring magbukas sa mas malaking network. At sa wakas, natagpuan nila ito sa isang nakakandadong bakal na locker. Matapos itong sapilitang buksan, may isang makapal na notebook, 7 foreign passports, isang ganap na encrypted na laptop, 12 larawan ng mga pasyente. Lahat ay lalaki at babae na may edad 20 bawas 40. At isang pinaka-nakakagulat na larawan ng isang opisyal ng ospital. Ang direktor ng ospital ng San Juan. Napatulala si Basti. Ginoo, ibig sabihin, kasama ang direktor ng ospital. Binasa ni Reyes ang maliit na tala sa likod ng larawan, pangunahing pinunduhan. Dr. 01. Kung si Dr. Ramon de la Cruz ay JAG 001, ibig sabihin, ang Dr. 01 ay mas mataas sa kanya. Kinuyumos ni Reyes ang kanyang ngipin. Hindi siya ang mastermind, siya ay tagasunod lang. Dahan-dahang sinabi ng isa pang pulis, Ginoo, kung ang direktor ng ospital ang nagpondo, ibig sabihin, napakalaki ng network na ito, napakalawak. Idinagdag ni Basti, at kung mas malaki ang kapangyarihan ng direktor, posible bang minamanipula rin niya ang mga ulat ng ospital sa lahat ng panahong ito? Tiningnan ni Reyes ang walang lamang kisam. Ilang malalaking tanong ang lumabas. Ilan pang ospital ang kasangkot? Gaano nakatagal nag-operate ang network na ito? Ilan na ang mga biktima na hindi kailanman natagpuan? Ngunit, bago pa sila makakilos para hanapin ang direktor ng ospital, dumating ang tawag sa radyo. Commander, Unit 4 ito. Wala po ang direktor ng ospital sa bahay at ang kanyang pribadong sasakyan ay natagpuang nasunog malapit sa expressway. Biglang natahimik ang silid. Ipikit ni Reyes ang kanyang mga mata. Nilinis niya ang bakas bago pa natin siya mahuli. Ngunit ang pinaka-nakakagulat ay hindi ang pagkawala ng direktor ng ospital. Nang suriin ni Basti ang makapal na notebook, may natuklasan siyang isang pahina na nakasulat sa mga simbolo ng code, ngunit isang pangungusap ang malinaw na nakasulat, Final Operation, 24 oras na lang. Final Operation. Inilagay ni Reyes ang notebook sa operating table, tiningnan ang lahat ng miyembro ng team. Ang 9 na bangkay ay simula pa lang. Ang 3 buhay na biktima ay sample lang. May itinatago si Ramon na mas malaki pa. Tanong ni Basti, Ginoo, posible bang ang final operation na iyon ay ang pinakamalaking delivery ng organ? Umiling si Reyes. Hindi. Ipinakita niya ang susunod na pahina. Sa loob nito ay may malaking diagram ng lugar. Hindi klinika, hindi warehouse, hindi ospital, kundi isang cargo ship na may nakasulat na lokasyon, Port of Manila, oras, 23, 45, item, 32 units. Muling binasa ni Basti at halos hindi makapaniwala, Ginoo, 32 units hindi na po organ iyan. Direkta, puno ng galit na sumagot si Reyes. Tao yan. Para bang gumuho ang buong silid. Kinuyumos ni Reyes ang kanyang kamao. Si Dr. Ramon ay hindi lang isang organ dealer. Siya ay bahagi ng isang international human trafficking network. At ang huling tanong na nakabitin na parang kutsilyo sa lalamunan, mahuhuli ba ng pulisya ang doktor sa loob ng 24 oras bago ipadala ang 32 tao sa ibang bansa? Ang kadiliman ng puso ng tao. Sa isang mundong lalong nagiging moderno, lalong nagiging rasyonal, lalong maayos sa pamamagitan ng sistema at teknolohiya, may isang bagay na lumabas na hindi kailanman nagbago. Ang kadiliman ay laging nagmumula sa tao. Hindi sa halimaw, hindi sa supernatural na nilalang, kundi sa puso ng tao na piniling hindi na maging tao. Ang kaso ng nawawalang 9 na bangkay, ang pagkatuklas ng freezer sa warehouse, ang madilim na klinika, hanggang sa pagkabunyag ng network na kinabibilangan ng doktor, kawani ng ospital, at maging ang direktor. Lahat ay naglalarawan ng isang masakit na katotohanan.
Ang kasamaan ay hindi nangangahulugang kalakasan. Ang kasamaan ay hindi nangangahulugang katalinuhan. Ang kasamaan ay nangangahulugang pagkawala ng konsensya. At kapag nawala ang konsensya, mas nakakatakot ang tao kaysa sa anumang naisip natin. Isipin ang mga taong iyon na ang kanilang katawan ay wala ng buhay. Ang kanilang pamilya ay umiiyak, humihingi ng katarungan. Dapat sana sila ay ipinasa sa lupa, sa huling hantungan, sa pamilya na gustong magpaalam. Ngunit ano ang nangyari? Ibinenta sila. Ang kanilang katawan ay binilang bilang numero. Ang kanilang puso ay itinuring na produkto. Ang kanilang organ ay tinuring na kita. Kung gayon, maaaring lumabas ang tanong, hindi ba sila patay na? Ano ang masama doon? Iyan ang pinakanakakatakot na tanong. Dahil sa likod ng tanong na iyon ay nakatago ang pinakamadilim na kaisipan. Hanggat walang nakakakita, walang mali. At kapag lumaki ang kaisipan na iyon ng dahan-dahan, ngunit tiyak, nagsisimulang bumaba ang pamantayan ng moralidad ng tao. Una, pandaraya. Pagkatapos, pagnanakaw, pagkatapos, pagtatago ng bangkay, pagkatapos, pagbebenta ng organ, at sa wakas, pagkuha ng buhay na tao upang gawing komodidad. Nagsimula ang lahat sa isang bagay. Katahimikan, pagwawalang bahala, pagtanggap ng kaunting kasamaan sa dahilan na walang problema. Nang unang tumanggap ng karagdagang pera ang morgue attendant, marahil sinabi niya sa sarili, pirmihan lang ang report. Wala namang nasasaktan. Nang unang inilipat ng doktor ang isang organ ng walang pahintulot, marahil naisip niya, nililigtas ko ang ibang pasyente, para sa kabutihan ito. Nang unang siniguro ng direktor na hindi susuriin ang report, marahil bulong niya, ayos lang ang lahat, hindi na kailangan magkagulo. Ngunit, tingnan kung ano ang nangyari sa huli. 9 na bangkay ang nawala. 3 buhay na tao ang natagpuang halos nawala ng organ. 32 tao ang naghihintay na ipadala sa ibang bansa. Nagsimula ang lahat sa isang maliit na kasinungalingan. Ito ang pinakamalaking aral sa moral na dapat tumama sa puso ng bawat isa. Ang malalaking krimen ay laging nagsisimula sa maliliit na krimen na hinahayaan. May isang bagay na nagpapanginig sa kasong ito. Hindi dahil sa karahasan nito, hindi dahil sa konspirasyon nito, kundi dahil ang mga salarin ay hindi mga estranghero. Sila ay mga doktor, kawani ng ospital, respetadong direktor. Mga taong binabati araw-araw, mga taong nakasuot ng puting uniforme at may mabait na ngiti. Iyan ang nakakatakot. Ang kadiliman ay hindi laging nakasuot ng masamang mukha. Ang kadiliman ay maaaring nakasuot ng puting coat. Ang kadiliman ay maaaring maging magalang. Ang kadiliman ay maaaring ang kamay na pinagkakatiwalaan natin sa lahat ng panahong ito. At doon ang pinakamasakit na aral. Huwag husgahan ang tao sa kanyang propesyon. Husgahan siya sa kanyang konsensya. Dahil ang tao ay maaaring pekehin ang data, maaaring pekehin ang pagkakakilanlan, maaaring pekehin ang key recording, maaaring pekehin ang ngiti, ngunit ang kadiliman ay hindi kayang pekehin ang katotohanan nito. Ito ay laging nag-iiwan ng sugat. Ang kapangyarihan ng katapangan at ang pagbagsak ng moralidad. Sa gitna ng nakakapanindig balahibong kasong ito, may isa pang bagay na dapat pansinin, ang katapangan. Ang katapangan ni Dante, ang katapangan ni Basti, ang katapangan ng investigating team. Kung pinili nilang umatras, pinili nilang manahimik, pinili nilang sabihin na, masyadong mapanganib, kung gayon ang 9 na bangkay ay hindi matatagpuan. Ang 3 buhay na tao ay magiging susunod na biktima. 32 pang tao ang mawawala ng walang bakas. Kaya nga, may napakalalim na mensahe sa moral para sa bawat mamamayan. Ang katapangan ng ilang tao ay makakapagligtas ng buhay ng maraming tao. Hindi mo kailangang maging pulis para maging matapang. Hindi mo kailangang maging bayani para maging mapagmalasakit. Ang pinakamalaking katapangan ay madalas na nagsisimula sa maliliit na bagay. Maglakas loob na sabihin ang totoo. Maglakas loob na tumanggi sa suhol. Maglakas loob na tumanggi sa kawalan ng katarungan. Maglakas loob na magsalita kapag nakakakita ng kahina-hinalang bagay. Maglakas loob na tumanggi sa pag-agos ng kadiliman. Ang katapangan ay hindi tungkol sa lakas ng katawan. Ang katapangan ay tungkol sa puso. Ngunit may isa pang panig na hindi gaanong mahalaga.
Ang bansang ito ay hindi masisira ng kapangyarihan ng kaaway, kundi ng kahinaan ng moralidad ng kanyang mga mamamayan. Ang ospital ay lugar ng pagpapagaling. Ngunit kapag ang ospital ay ginawang lugar ng organ trafficking, ibig sabihin, gumuho na ang ating moralidad sa lugar na dapat sana ay pinakabanal. Ang bansang ito ay dakila hindi dahil sa kanyang mga gusali, hindi dahil sa kanyang teknolohiya, hindi dahil sa kanyang mga opisyal. Ang bansang ito ay dakila kung malaki ang puso ng kanyang mga tao. At kapag lumitaw ang moral na krimen sa gitna ng institusyong pangkalusugan, ibig sabihin, mayroong napakalaking sira sa istruktura ng halaga ng bansa. Kaya ang pinaka-nakakapanindig balahibong aral mula sa kwentong ito ay, kung gumuho ang moralidad ng bansa, hindi sapat ang batas para iligtas ito. Kaya bang pigilan ng batas ang isang taong magbenta ng organ? Hindi. Kung madilim na ang kanyang puso. Kaya bang pigilan ng pulisya ang isang international network? Hindi. Kung pinili ng mga mamamayan na manahimik. Kaya bang mabuhay ang bansang ito? Hindi. Kung hahayaan nating lumaki ang maliliit na krimen. Ito ang dapat na nakatanim sa puso ng lahat ng nagbabasa o nakakarinig ng kwentong ito. Ang krimen ay hindi nananalo dahil ito ay malakas. Ito ay nananalo dahil ang mga mabubuti ay hindi kumikilos. Sa huli, may isang pangungusap na dapat bumabagabag sa bawat isa. Ngayon, ang nawawala ay mga bangkay. Bukas, marahil ay mga buhay na tao. At sa susunod na araw, marahil ay tayo mismo. Dahil kung hahayaan nating lumaki ang moral na krimen, walang hangganan kung saan ito titigil. At isa lang ang paraan para pigilan ito. Ipatupad ang katotohanan bago lamunin ng kadiliman ang lahat. Tumayo kahit mag-isa. Dahil kapag pinili ng tao na manahimik, nananalo ang kadiliman ng walang laban.